As we continue sa atong theme, called to reach and sent to conquer hearts for Christ. Og nagisgot kita miaging Domingo about kinsa gyud kita, our identity, we are ambassadors. We are appointed to represent Christ ngadto sa kalibutan with a message nga mao ang ebanghelyo, the gospel, the message of salvation, the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Now adto ta karon sa gi-provide sa Ginoo nga pamaagi unsaon nato pag-reach out. Tagaan ta niya karon og dako nga example, a model for us to follow. Nga mao ni ang example unsaon pag-reach out and conquer hearts. Ang uluhan ni ining mensahe is reaching hearts through loving hands. Nag-combination ang heart og ang hands. Ang atong text, Matthew 9:36 to 38, ang gibuhat ni Jesus nga mahimo natong mirror, salamin, giunsa niya pag-minister, labi na ang pag-proclaim sa mensahe sa kaluwasan. Munang tanan gyud nga Kristohanon, nagabase gyud ang atong teaching and example diha kang Jesus Christ. Kay siya gyud ang nag-execute niini perfectly. Perfect gyud ang iyahang pag-set as example kanato about evangelism. So tanaw nato karon ang gibuhat ni Kristo nga angay natong sundon about reaching out. Una, tanaw na nato iyahang commitment. Christ commitment. Ingon diha sa verse 35 sa atong text, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Committed kayo si Jesus sa ministry. Munang makita gyud ang iyang commitment diha sa iyahang paglabor. Grabe ang paghago, laboring. Ang paghago ni Jesus diha makita gyud niya na nga text. He went through all the towns and villages. Sa ato pa, he traveled from place to place. Balhin din nilang gwarto, ana po dito, ana po dito. No, from villages. Napasa uban ng mga verses nga dito siya nagproclaim sa good news dito sa synagogues, sa mga balay. Ginatapukan guna si Jesus. Magpunsisok ang mga tao sa usa ka balay kay na si Jesus. Hago kay na nga bisag asa ka. Tungod kay kang Jesus, no place nga insignificant. Tanan place pwede niya mahimong platform, stage sa pagproclaim sa good news. And no one, walay usa nga unimportant. Place to place siya o bisag unsa mga tao ang iyahang sangyawan. Dato, pobre, passers-by, walay dili importante kang Jesus. Every soul mattered. Importante gyud ang matagkalag kang Jesus. Wa siya gipili. Grabe siya maghago gyud. Mulakaw gyud siya from place to place. Wala siya naghulat nga apanganhilang mo dire kay sangyawan ta mo. Wala. Didto gyud siya mangita sa mga nagkinahanglan sa gospel. Mo nang ang gospel kinahanglan gyud nga atong dalhon sa gawas dili sulod. Kapoy kaayo, no? Tireless ang iyahang pagtudlo o pagpreach. Pero despite weariness, kanang Sermon on the Mount, nagpreach na siya dito, nagteach na siya dito sa bukid. From Matthew 6 to Matthew 8. Ilan na kaadlaw kaha? Basaha ang the whole chapter sa Matthew 6 to Matthew 8. Mao na ang Sermon on the Mount niya. So, grabing hago gyud ni Jesus, no? Nya, labi na wara bagyoy sakyanan sa una. Baktas ra gyud. Gani na mga panahon mag-preach siya ang iyahang stage kining baruto, no, sakayan sa dagat diha na siya mag-preach. Grabe ang iyang paghago. Committed gyud siya sa pagproclaim sa kamatuoran ngadto sa katawhan. Not only laboring but also liberating. Ang iyang commitment makita gyud sa iyahang paghago ug sa iyahang pag-deliver sa mga tao sa ilahang mga pagkinahanglan. Ingon diha, he preached the good news of the kingdom, nya sumpay, healing every disease and sickness. Dili lamang siya nagproclaim sa word, dili lamang sa pulong, naghikap gyud siya sa mga naas pagkinahanglan. Liberating, naghahatag siya og freedom sa mga captives na naulipon sa balatian. Dugay kaayo, 38 years. Kuba, nabuta, since birth, gi-liberate, gi-free niya from that bondage. Physical, gi-free niya katong mga makasasala, katong babae nga adulterous. Ingna niya, go and sin no more. Tinglipaya sa babae na free, no? Liberating kayo ang gibuhat ni Jesus.
He healed the broken-hearted. Broken-hearted tong Samaritan woman. Sa John 4, broken-hearted. Pero giayon ni Jesus. Munang liberating yun from every form of pagkapriso, pagkagapos, bandage. Gihil ni Jesus. Physical, social, moral, and spiritual nga freedom iyang gihatag. Munang liberating yun. Inga na ka-committed si Jesus. Inga na po doon ta atong sundugon. Ikaduha, makita nato ang iyahang compassion diya sa maong text. Sa following verse sa 36, ingon diha, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. Grabe ang compassion ni Jesus. Compassion is a deep feeling, no? Lalom nga feeling nga musimpatiya ka sa sorrow sa usa ka tawo. Niya accompanied by a strong desire to alleviate the suffering. Mao ginang kompasyon kanang lalom nga gibati nimo nga unsay iyang gibati, nabati pud nimo ba? Musimpatiya ka. Unya gusto pud ka nga mahawas siya ni ana. Mao nang kompasyon. Ingana ang kompasyon ni Jesus. Ingon diha, he had compassion in them. Jesus is moved, no, stirred, gitulak siya sa iyang compassion. Ang cause sa iyang commitment tungod na sa iyang compassion. Ngano ingana siya ka-committed sa ministry tungod gina sa iyang compassion. Grabe ang iyang compassion. Unsa kining compassion ug unsay kahimuan ani sa atong kinabuhi. Pare kang Jesus, ang compassion makita nimo nga makakita gid siya sa kahimtang sa tao. He saw their real condition. He saw their weariness. Nakita ni Jesus nga sila weary, harassed and helpless. Si Jesus dili lamang niya makita ang tao sa iyahang naong lang, kundi makita gid niya ang unsa sa sulod. Nag-smile ng tao, pero makita ni Jesus ang sa sulod. The burden, the weariness inside. Daghay sigig ngisi pero burden na mga struggles. May mga problema. Emotional, spiritual, na yung nag-struggle sa sala, guilt, na yung nag-struggle sa temptation. Munang kakita si Jesus sa mga tao, na-move siya. Hibaw gid siya sa mga tao. Nga kini mga tao na burden, na yung mga struggles, spiritual, na yung mga false nga teaching na sa ilaha. Nakita na ni Jesus. He saw their weariness. And he saw also their wandering. Ingon diha, like sheep without shepherd. Kanang sheep god pag wala ang magbalantay katibulaag ang uban na dito nadakpan sa mga lobo, makaon ang uban ang hagbong sa kanal, wandering. Nakita na ni Jesus nga people are lost. They are lost because of sin, separate diha sa Ginoo. He saw their leaderless. Wala sila leader, kinahanglan sila og shepherd nga mo guide sa ilaha, mo protect sa ilaha, og mo save sa ilaha. Nakita na ni Jesus sa mga tao. Kahibalo si Jesus nga ang mga sheep anad kayo, dali ra kayo dakpon kanang mga karniro. May manag-iro nga mamaak ng imong dakpon, sheep di kay doon taon. Anad, mapud na nakita niya sa mga tao. Luoy ni mga taon, ilaro lang ni Satanas. Vulnerable kayo, dali ra makasala, dali ra mangluod, dali ra masuko. Munang nakita ni Jesus. Kung makita ni mo di siya judgmental. Kita siya sa tinuod nga kondisyon sa tao. He saw and felt their pain. No? Nakita na ni Jesus og iyahang na-feel na nga pain. Munang compassion, ma-feel gid nimo ang pain sa mga tao. Unsa ang ilang kasakit, na-feel ni Jesus. Na-feel niya ang burden. Pero napay usa, he also saw their potential. Kakita si Jesus sa ilang potential. Dili lang niya nakita ang ilang mga pain, kakita po si Jesus sa ilang mga potential. Kahibaw si Jesus, kini mga tawhana, mahimo ning disciple, kini mga tawhana, mahimo ning future laborers sa gingharian. Kini mga tawhana, mahimo ning preachers, missionaries, Sunday school teacher, mahimo ning worshipers. Kining mga tawhana na adri mahimong choir members. Kita na ni Jesus. Kita makita lang nato ang bad behavior niya, judgmental dayon ta. Hukom dayon, no, diretso dayon, kasasala na. Pero si Jesus nakita niya ang potensyal na ay puruhan kining tawhana. Mao na ang mata ni Jesus. Iyahang missionary eyes o missionary heart. Makita niya ang tinuod na kondisyon. Mao nang kita ang atong mata diha ra gyud makita dayon unsa sa outward. Pobre siya, dato siya, empleyado siya, classmate na ko na, waitress na siya, bank tellers na.
truck drivers na siya, drug addict na, alcoholic na. Muna makita na yun nato. No? Pero kung maura na itong makita, mamiss na to ang importante kaayo nga butang nga gusto unta ni Jesus makita nato sa mga tao. God wants us to see pareha sa iyahang pagtanaw. Munang si Jesus, He saw beyond the smile sa mga katawhan nga naagi problema. He saw people, not problem. Usay makita din nato problema pareha sa mga disciples. No, katong ingon si Jesus, pakanon nato na sila. Problema na Jesus, dagan tag pakanon. Asa mangita tag kwarta ani? Problema na Jesus, more than 5,000 eh. Ka mga tao, ingana gina ang natural nato nga perception, pagtan-aw, problema gidayon. Si Jesus dili. He saw people, not problem. He saw souls, not statistics. Usually sa atong makita ang number, daghan, no? Daghay tao. Pero si Jesus, He saw souls, di siya sa statistics. Matag kalagyo diyang gitanaw. He saw need, not no one's. Ang pagkinahanglan ng iyahang gitanaw, dili ang magsamok-samok lang bitaw. Ang mga disciples, badlungon dahil ang mga bata. Si Jesus naingon, ayaw pugni ang mga bata, kay iya ang gingharian sa langit. Ang tanaw ni Jesus, dili samok-samok, dili disturbo, kundi need, pagkinahanglan. He saw opportunities, not obstacles. Sa mga disciples, babag na. Pero si Jesus, oportunidad noon nga kining mga tawhana makabaton o kaluwasan. Muna ang mata ni Jesus, kumpasyon. Muna ang gusto pud niya sa tua nga gusto niya nga ang pagtanaw nato sa tao pareha pud sa iyang pagtanaw. Ug mahimo lang na pinaagi sa kumpasyon. Natay kumpasyon. Natay heart para kang Jesus. Nagreflecta sa iyang heart. Munang ministry without compassion, wala na ta nag-reflect sa heart ni Jesus. Daghami nag-ministry, daghay nag-appeal sa ministry, pero wagi heart, why compassion. Munang dili epektibo. What moves the heart of Christ, dapat unta mag-move na nato. Unsay nag-move sa heart ni Jesus, mao po dapat na ang mag-move sa atong heart. That is compassion. Munang compassion is the heart of true ministry. Ang compassion gyud ang heart sa true ministry. Wa kay compassion, why hinungdan ang ministry? Sayang lang kay dili gina ang ikalipay sa Ginoo og dili gina mabungahon og malipayon. Compassion is rooted diha sa gugma. Gugma man gyud ang sinugdanan sa imong compassion og mo reveal kini sa concern. Mudritso gini sa concern, na kay compassion, nagi kay concern. Wa kay compassion, wa kay concern. Og ma-express na pinaagi sa pag-serve og ma-fulfill na pinaagi sa gospel. Munang ministry flows from love, not selfish ambition. Daghay mag-minister, daghay magsangyaw kay pag magsangyaw ka, daghay mo suporta sa imuha, magsolicit dayon ka o lisod ka ay didto, daghay pagkinahanglan, hatag, selfish ambition. Munang ministry flows from love. Compassion ang nagtulak kang Jesus. Evangelism is building bridges of love. Mo nang kanang evangelism naghimo tagtulay sa gugma. Ang channel ana gugma. Mo nang bisan paghago ka pero wala gitong tulay nga gugma, kawang lang kay wala nato na communicate ang heart ni Jesus. Compassion. Mo nang kinahanglan gyud ang compassion. Effective ministry, mag-combine gyud na ang heart ug hands. Natandog ka, lihok gining imong kamot. Na may usahay, lihok kamot pero tandog. Manong usahay, muhatag, reklamo, dako ra kayo. Pero kung naning heart, compassion, never mind kay muhatag gina bisag tila. No mo na ang makita nato nga compassion is the heart of a true ministry. Evangelism without compassion, it is a duty. Duty ra gyud na siya. Pag duty, napugos ra ka. Mo duty man ka bisag wa ka ganahi sa trabaho, mo duty ka. Pero naa kay passion o compassion, bisan pag holiday, ganahan ka mo duty because move by compassion. Compassion that never acts. Daghay maingon nga kaluoy no, kaluoy niya nagpakilimos pero apod mo hatag sentimento ra na, dili gina siya compassion. Because compassion mamove ka, mulihok gyud ang hand kay nagdictate ang heart. Mao na ang compassion. Mao na ang compassion ni Jesus Christ. And lastly, adto ta sa commission. Christ commission to His servant. Nakita nato ang commitment ni Jesus. Nakita po nato iyang heart nga maoy hinungdan sa iyang commitment. O karon mao ni ang iyahang gikuman sa iyahang mga disciples. Sa verse 37 to 38, ingon siya, then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field.
Ang komisyon kanang gi-charge nimo ang tao nga lakaw buhatan ni. Mao na ang giingon ni Jesus. So ang compassion ni move dito sa commissioning. Gi-commission niya ang iyahang mga disciples. It leads to action. Mo nang ang tuno ni Jesus dinhi. Therefore, send out workers into the harvest field. Ang evangelism is a command, dili siya option. Sugo siya ni Jesus. Mao na ang ingon ni Jesus dinha. Evangelism is not a choice for Christian. It is a command from the Lord. Iya gitang gikumanan, kita nga mga sumusunod. Mao na kisa may gikumanan, mga disciples. Kita mga disciples. Dili ta mga apostoles, mga disciples ta. Mga sumusunod. Kung nisunod ta kang Kristo, nisunod ta siyang kasing-kasing, musunod gid ta sa iyahang tinguha o sa iyahang command. Ang komisyon ni Jesus para gyud sa iyahang mga sumusunod. Mo nang isip usa ka sumusunod, mao gini ang atong tan-awon. We must realize the need for laborers. Ingon diha, the harvest is plentiful but the workers are few. The harvest is plentiful. Makita gyud nimo karong mga panahon na daghan gyud kaayoy. Wala pa kasi nati sa grasya, sa gugma, sa kaluwasan gianyag ni Jesus. Pinaagi siyang kamatayon diha sa cross. Daghan pa kaayo. Ang uban ang kaluwasan pinaagis buhat, dili gospel. Ang uban kaluwasan pinaagis relihiyon. That is not the gospel. Ang komisyon ni Jesus Christ is dagko gid kaayo, piting bagaa pa nga angay sangyawan sa gospel. The harvest is plentiful. Many people need the gospel. Daghan pag yung nagkinahanglan sa gospel. Daghay religion karon pero false gospel. Naihiwi nga pagtulunan unsa ang gospel kay dili mao ang ilang pamaagi sa kaluwasan. Mo nang harvest is plentiful, dako pagid kaayo, souls ready nga anihon gyud pinagi sa gospel. And kinahanglan gyud kaayo na karong panahon na, the urgency kinahanglan na gyud labi na karong panahon na nga makita nato ang mga signs nga hapit na mobalik ang Ginoo. Kalamidad, crisis diri, crisis didto, false teachings diri, false teachings didto. Balik na gyud siya. The more kung dili ta maghimo nini, late na ang tanan. Mao nang realize the need for laborers because laborers are few. The shortage is not the harvest but the shortage is in the workforce. Gamay ra ang workforce. Daghan ang trabahoon. Mao na ang dapat atong i-realize. Then second, we must also respond and participate. Mao ni be active participant in mission. Tanan gyud ta giawhag nini. Daghag pamaagi nga mahimo tang participant sa evangelism. Dili lang nga kitang tanan gyud ri manggawas ta adto tag malibago, dili. Evangelism kinalag prayer. Not everyone will go but everyone can pray. We evangelize kinahanglan tag prayer sa mga muadto didto nga di sila mahadlok, ipalayo sa mga kadautan. Kinahanglan strength ang mga magsangyaw. Kinahanglan boldness, dili mahadlok, dili tinalawan, dili maulaw. Kinahanglan prayer. Kung nahimo ka dihang kabahin, you involved sa prayer sa church nga we are praying for kini nga mga atong isend dito sa labas, kabahin kaniya na. Kabahin ka sa workforce sa evangelism. Dili tanan masend. Prayer connects the sender to the sent. Everyone can support through financial. Pinaagi sa financial. Dagay pakinahanglan sa evangelism. Mo nang evangelism dako gyud gasto. Kita dako kay gasto sa evangelism. Pero kung mamubang atong heart, we can be a participant sa evangelism. Kung kita ni support pinaagi sa financial, suporta sa physical. Kung magpiding ta didto sa malibago, naay mo voluntaryo gluto dinhi. Bisag wa ka ni apil didto kay nagluto ka dinhi, nagprepare no. You are part sa workforce sa evangelism. And that is responding and get involved. Sa mga benevolence nato, benevolence that open hearts. Si Jesus sa iyahang pag-minister, wala gid siya yung kaluoy, no? Kaluoy aning bakol, siya niya hikapa. Kaluoy ni nay pagkinanan, wa niya tagaigpan. Gi-provide. Mapud na sa church nga ang challenge. Ang benevolence, kining atong mga pagtabang, bisag unsa nga manner sa pagtabang, labi na kining financial. Small act of kindness can have an eternal impact sa mga tao because we are communicating compassion and love. Nag-communicate ta og love og mo-open gina sa ilang heart sa gospel. Mao nang ang hands ug ang heart magkauban di gina ma-separate. Kay kita na ay heart, mulihok gid ang atong kamot, mulihok gyud ang atong mga resources og ma-communicate ang heart sa Ginoo ngadto sa mga tawo nga wala pa kasinati
sa iyahang gugma o grasya. Mao nang respond and get involved labi na karong mga panahona. And also not respond and participate but also ready to become the answer. Ingon diha sa last nga part, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. Ask. Sa lain nga mga version is pray. Pray. Ask the Lord to send laborers. Dako na nga hagit. Pray for laborers. Pero not only pray for others. Pray nga basig ikaw ang tubag niya na nga pagampo. Mo na ang nahitabo kang Isaiah sa dihang gi-challenge, gi-commission sa Ginoo about sa need sa pagkinahanglan. Mao ni ang tubag ni Isaiah. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? And I said, here am I, send me. We are praying for laborers. It could be nga kita ang tubag sa atong mga pagampo. Are we willing to be sent? No, andam pa kita nga mahimong ipadala didto sa harvest field, willing pa kita nga mahimong kabahin sa dako nga buluhaton sa pagdala og kalag ngadto sa iyang tiil. Nganong fisherman gyud ang gi-illustrate sa Bible ni Jesus sa mga nagdala og kalag nga na sa iyang tiilan? Tungod kay ang fisherman moadto gina sa dagat, di gina moadto sa patak. Asa ang isda tuagid ta. We go to them to reach out. Mo nang kung kita maglingkod lang sa iglesia, di nato makita ang harvest sa mga tao nga nangawala. We are to be Christ at work in the world today. Christ is at work in the world today. Wala na human ang commitment ni Jesus diha sa cross. Nag-continue kini sa iyang trabaho pinaagi sa iglesia. We are the body of Christ. Christ at work in the world today. Nag-alagad paghihapon si Kristo, pero kita na ang gamiton. Kita karon ang iyang body. Kanang song yang people kahibaluan nino, Casting Crowns, nga why aren't his arm reaching? Why aren't his hand healing? Why aren't his word teaching? Why aren't his feet going? Why is his love not showing them where is a way? So nakanta no sa Casting Crowns. Nganong wala man lagi, nganong wala man nag-reach out. We are the body. Let us be the body of Christ. Arms reaching, heart searching, hands healing, and mouth teaching, telling the good news, salvation. Let us be the body of Christ. For the sake of Christ's work and for the sake of the lost soul. So mo kinatibukan sa mensahe sa Ginoo nintag na nga reaching out begins with compassion, seeing people sa pagtan-aw sa Ginoo. Then it will move to action. Then mo point ang atong aksyon diha kang Jesus Christ. A model for us to follow. The greatest need of the harvest field is not merely methods, more money, or more programs. It is more laborers whose heart have been touched by the compassion of the Lord Jesus Christ. Wala na kinahanglan ang harvest field sa grabe nga mga strategy, programs, or money, or resources. Ang gikinahanglan, una sa tanan, is katong heart nga na-touch sa compassion ni Jesus Christ. Let us pray.